Mula sa kontrobersyal na Mary Grace Piatos, isang alias Kokoy naman ang lumutang sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee. Kaya naman handa nang makipag-ugnayan ang komite sa National Bureau of Investigation ng NBI, Philippine Statistics Authority o PSA at buong puwersa ng pulisya para ungkatin ang katotohanan sa maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang buong detalye sa ulat ni Manang Milky Rigunan. Humingi na ng tulong ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Kaugnay ito sa pag-verify sa mga kaduda-dudang Acknowledgement Receipts o ARs ng Office of the Vice President at Department of Education para sa 2022 at 2023 confidential funds na karamihan ay questionable ang mga pangalan. Sa hiling ng komite, nagmosyon si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na ma-refer sa PSA ang mayroong 158 na kahina-hinalang ARs. Layunin ito ayon kay Bongalon na ma-verify kung talaga bang nag-e-exist ang mga pangalan gaya ng isang Mary Grace Piatos. Narito si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon. This questionable, dubious, spurious acknowledgement receipts be referred to the Philippine Statistics Authority to verify if the names enumerated therein really exist. I so move, Mr. Chair. Isa pang motion ni Bongalon ay i-refer din sa NBA at PNP ang mga ARs para masuri ang mga handwriting o sulat kamay at mga pirma. Samantala bukod kay Mary Grace Piatos, lumutang din sa hearing ng House Blue Ribbon Committee ang pangalang Kokoy Villamin na nakita sa napakaraming ARs ng OVP at ng DepEd. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.